October 27, 2024. Andito ulit tayo sa bukid. Kasi yung ah tuloy-tuloy yung trabaho ng mga demonyo doon. At kailangan nating umalis para makaiwas na rin at para na rin sa maiwasan ko rin yung ma-hyper at ma-high blood. Sabi ko nga sa nanay ko kanina nagluto ako, maaga kami nagluto, sinigang. Sabi ko, doon ka na lang kumain sa simbahan. Kasi before kami kumain, lagi yon, hindi yun kalimitan na nangyayari. Bago pa kami kumain, nagluluto pa lang ako. Gumagawa na sila ng pambubuyo doon sa labas. Kunyari, nagluluto ka ngayon dyan. Tapos, habang nagluluto ka, pag malapit na malutong ulam o kaya sinaing ulam, gumagawa sila ng ano doon, yung buyo-buyo. Binubuyo ka. Kumbaga yung ginagago-gago ka ron, tapos kung ano ng mga kunyari mga nagkakwentuhan sila, pero yung para bang nagkakagulo sila pag nagkakwentuhan. Yung mga style noon pa, mga gagong yan. Bakit nila nagagawa yon? Kasi nga dun sa satellites na signal na nakikita nila sa atin. Kaya nila nagagawa yun. Kasi ibig sabihin, pag may nakita sila sa iyo, kunyari gumawa sila ng palabas na buyo-buyo, may nakita sila sa yung na-hyper ka, ganoon ang ginagawa nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga inatake sa puso rito, dyan, dito sa Cavite, madaming inatake ng puso dyan. Baka gusto nyo imbestigahan. Nako, malalaman nyo kung sino pumatay sa pamilya nyo. Try mo lang yung sinasabi ko. Malalaman mo. Hindi ako sasablay sa sinabi ko sa iyo. Alam ko mga style ng mga gagong yan. Noon pa. So, andito tayo. Nag-iisip ako ng mga, kasi habang nandito tayo, masarap kasi magkwentuhan dito kapag gumawa ng ganito, ng itatopic natin. Nag-iisip ako ng mga topic na isip-isip lang, makachumamba, isip-isip lang ng chamban tsaka topic. So, may naisip ako kanina, paano gumagawa ng kasamaan yung mga gagong yan dito. So, andito na yung balibaligtad, andito na yung mga tawag nito, yung ibang sinulat ko kanina. Wala kasi. Sinulat ako eh. Sige, doon na tayo. Kasi, hindi nyo ba napapansin? Dito sa Cavite, dyan sa Maynila, noon, kapag gumawa ka ng mabuti, napakaganda mo, napaka-pogi mo, napaka-cute mo sa tao. Pag gumawa ka ng mabuti noon. Nung unang araw, nung unang panahon. Ngayon, pag gumawa ka ng mabuti, baka may paglagyan ka. O baka may naapakan ka, o baka may masagasaan ka. Totoo ba yun o hindi? May katotohanan ba yun o hindi? Yung sinasabi ko. O, katulad dito, kunyari, yun, yung kwento ni Kuya Jerry dito na meron daw dyan yung namimigay ng gamot. Namimigay siya ng gamot, tapos
naging masama siya sa mata ng tao, sa ibang tao. Pero yung ibang tao, naging mabuti siya. Siyempre, nabigay ka ba naman ng libreng gamot, eh, di, siyempre, mabuti ka doon. So, sa iba, masamang ang figura niya. Kasi nga, minsan nakakasapaw o baka may something na hindi maganda. So, yun yung sinasabi kong example sa inyo. Na noong unang panahon, gumawa ka ng mabuti, pogi ka sa tao. Ngayon, pagka gumawa ka ng mabuti, mag-isip-isip ka muna. Kasi baka marami kang sagasaan o marami kang tamaan. Ganon ang nangyayari. Tapos ngayon, ito pa, yung example niya. Pag kunyari may nasagasaan dyan, medyo buhay pa, o hindi ka pwedeng basta gumalaw dyan. Kasi kasi based on sa mga medical, hindi mo alam kung paano buhatin yan, hindi mo alam kung paano, baka masama ka pa sa kaso kapag ginalaw mo yan. So, gano'n na nangyayari yung tema. So, nung dumating ang mga medical team, patay na. Wala na. Hindi na inabutan. So, nung unang panahon, pag may nakita silang gano'n, buhat-buhat na agad, sakay na agad sa kalesa o sa tricycle. Nung unang panahon yun. So, gano'n ang sinasabi kong iba noon at iba ngayon. Ibang genre noon at ibang genre ngayon. So, paano gumagawa ng kasamaan? Ito kasing sinasabing kasamaan. Kunyari, yan, yung mga ganyan. Mga style na ganyan. Para makapandaya sila sa mga tao. Para madaya nila yung mga tao. Naku, napakarami. Ang dami kong naiisip, hindi lang nagpa-flashback sa utak ko eh. Alam mo naman memory natin, minsan tawag nito corrupted, minsan hindi naman. So, napakarami na style na dapat mong malaman. Noon, ito pa noon, disiplinado ang mga bata noon. Nako, katulad ko, nako, ako naka-experience ng sinturon ni Judas. Talagang pag lumagitik sa'yo, talagang latay talaga. Talagang noon, pagka may nagawa kang hindi maganda, huwag ka nang magpakita sa lolo mo o tatay mo. Hindi naman sa tatay ko. Sa lolo ko, yun. Kasi tatay ko, nandun sa Maynila yun. Ako, bilang ko palo nun. Isang beses lang ako pinalo. Yung lolo ko naman, hindi ko mabilang ang palo nun. Napakadami. Kasi doon, may ginawa kang hindi maganda. Katakot-takot na disgrasya ang abutin mo sigurado. Yung nalunod naalala ko nung bata kami, nalunod yung kapatid ko. Hindi ko naman matulungan, nagtatumawag ako ng tao. Ayun, nalunod na, pinalo pa. So ayun, doon kami. Parehas kaming pinalo doon. So, iba ang panahon nun sa panahon ngayon. Ngayon, pag pinalo mo ang bata ngayon, baka kasuhan ka pa ng bata. Nakuha nyo? Kasi anong sinasabi kong daya na sinasabi dito? Na ito, para makapandaya itong mga gagong to. Ito yung daya na gagamitin pala nila yung mga bata para ipatarantado yung mga matatanda.
Kasi nga naman, bata yan, pag ginalaw mo yan, may kaso ka. Bata yan eh. So noon, hindi uso yan. Walang, nako, sabihin ko sa inyo, pagka may nanguhang mangga dyan, tumakbo ka na pagka inabutan ka. Makitali ka pa sa antikan. Mga edad mo, 15 o 14, maghanda ka na. Ganon noon. Ganon ang disiplina noon. Ngayon, iba ang disiplina ngayon ng mga siraulong to. Kasi ang kalimitang ginagamit nila ay mga bata. Experience ko lahat ang mga diskarte ng mga gagong to. At ano ba yung sasabihin ko? Na halos mga bata, mga pinatarantado tayo sa mga bata, napakadami. So dito makikita nyo, tako, masasabing mong iba ang disiplina noon, iba ang disiplina ngayon. Iba ang takbo. Iba ang takbo ng mundo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung example na sinasabi kung paano sila makakapandaya. Paano nila gagamitin yung batas na yon para makapandaya sila ng tao. Napakadami. So paano natin i-connecta to sa mga demonyong sa relihiyon na yan, na Iglesia ni Cristo, mga dating daan man yan o ano. Paano natin mapupunta doon? Ang dami niyang nagulat nung pumutok ng pangalan ko. Pumutok na yung critical condition natin dito. Pumutok na. Kumbaga nung nagsisimula pa lang noon, ang daming nagulat sa diskarte ng mga demonyong to. Kaya ngayon iba nagsasabi, grabe naman. Totoo? Totoo ba? Kahit sila nasyasyak sa mga ginagawa ng mga demonyong to. Sabihin mong hindi. Maraming magpapatunay na tao dyan na ngayon lang nila nalalaman kung paano dumiskarte ang mga gagong to. Kakuha nyo? So, anong diskarte ang ginawa ng mga gagong to? Ng mga demonyong to? Ang dami. Napakadami. Anak po, sabi ko sa inyo, ito na nga yung paggamit nila ng satellites, na yung mga signals na nakikita ka sa cellphone. Ito na yung mga gamit nilang mga artista o kung ano-ano mga ma-influensyang tao sa bansa o sa buong mundo. So, nagparami sila. Sabi nga sa Biblia, kung ano yung puno, kung ano yung pinakapuno, yun din ang bunga. Kung if meron din sa English, if the ruler is wicked, all of his servant is wicked. If the ruler is evil, all of his servant is wicked. Kumbaga masama. So, gusto niyo magbasa ng Biblia, yung mga payo. Yung mga payo kung paano mo makikita ang mga demonyo yan. Lahat kasi ng ginagawa niya nandun na sa Biblia. Paano sila mambaligtad ng tao, paano sila gumalay, paano sila sa awit. Doon sa awit. Magbasa kayo doon. Yung awit na yun, mga hula yun, mga payo, mga advice sa Ecclesiastes.
Yan, mga advice yan, mga hula, mga advice. Mapakarami. Hindi ko na maisa-isa kasi halos lahat nandun. So, ganon yung diskarte pa bakit naging masama ang isang lipunan. Ayun, naalala ko na yung isang sinulat ko na topic natin. Kung papipiliin ng gobyerno. So, anong eto, parang lumalabas na naman yung powers natin kasi gusto kanina tsambahan. So, ngayon naman yung kung papipiliin ng gobyerno, kung Iglesia ni Cristo o the Rock of Jesus Christ, ano kaya ang pipiliin ng gobyerno? Ang bigat, no? Ang bigat nun. Talagang para kang paano nga ba yun sa ano? Mabigat yun. Ba dito lumabas na yung mga makapili. Kumbaga doon sa KKK, may mga makapili, mga Judas. So kung papipiliin ng gobyerno, Iglesia ni Cristo ba o the Rock of Jesus Christ? Napakabigat no. Eh syempre, magtatawa sila, putang ina, ano bang the Rock of Jesus Christ na yan? Wala naman pera dyan. Tsaka, ano bang mapapala namin dyan? Eh, ang Iglesia ni Cristo, ang dami ng pera, putang ina. Around the world, 1,100 plus o plus na itinayo sa buong mundo na kapilya. Ano bang mapapala namin? Diba? So, napakabigat na kung papipiliin mo gobyerno, talagang nakakatawa kung pipili siya. Ano bang pipiliin niya? Diba? Pag pinili niya yung the Rock of Jesus Christ, madaming tatawa. Siyempre, tatawa. Wala ka naman pera eh. Kung pipiliin niya ang Iglesia ni Cristo, mas maraming tatawa doon. No? Totoo ba yung sinabi ko? Kasi kung malalaman ng buong mundo ang katotohanan at naandyan ka pa rin, wala ka na. Ito yung sinasabi kong wala ka ng panahon. Wala ka ng tapos na ang binigay na palugit sa'yo. Yung sinabi ko kahapon na magmadali ka, gawin mong lahat ang makakaya mo na maitayo lahat. Diba? Napakabigat nun. Anong aasahan mo? Anong aasahan mo dyan sa Iglesia ni Cristo? Humawak ng mga gobyerno, humawak ng mga tauhan dito. Wala naman silang mapapala. Dahil pag naitayo sa ibang bansa, sabi ko nga sa mga tropa, ipaabot nyo yun kay Trump, yung sinabi ko. Sana mabasa niya lahat yung mga testamento, mga kasunduan ko. Pabasa mo sa kanya. So pag sila ang nakapagtayo, kunyari Amerika ang pinakamalakas sa buong mundo, base sa gobyerno, sa sandatahang lakas, kung Amerika makakapagtayo ng the Rock of Jesus Christ, ano kaya mangyayari sa mga iglesia ni Cristo na to? Baka wala nang matira. Nakakahiya talaga to. Magmumukhang tanga to sa Amerika. Ang dami pa namang kapilya niyan sa Amerika.
Di ba? Totoo, hindi. Baka sigurado, baka palayasin pa yun. Palayasin pa sila doon sa Amerika. Kasi yung sinasabi kong kapangyarihan, parang lason yun na unti-unting kumakain ng kalaban. Unti-unting pumapatay ng mga kalaban. Magsasalita ka lang, wala ka nang magagawa. Totoo ba yung sinabi ko? Totoo kaya yung sinabi ko? Pag sila ang nakapagtayo, at eto na nga si Tropang Trump, patay na kayo. Pag huli na ang lahat, at nagawa na nilang lahat, huyo ka na. Wala ka nang magagawa. Huli ka na. Ubus na ang oras mo. Diba? Papayag ba naman yung Amerika na maunahan pa makapagtayo pa kayo? Never. Kaya may kasunduan tayo eh. Pag hindi nyo ginawa, wala talaga kayo. Totoo ba o hindi? Ang sinabi ko. Antakin mo, kanina lang may nagsabi sa akin, yung lupa palit dyan, dinonate ni Kapitan. Dyan sa Bagtas. Dyan sa may iglesia. Anong para saan? Siyempre, para sa impluensya, may iglesia. Paano sila magpatakbo? Ang mga tao, kung sinong boboto nila, gobyerno. Diba? Ganun pala ginagawa ng mga politiko rito sa Cavite. Parang nakuha ko na mga teknika na. Nakakuha ko ng mga diskarte. Totoo, hindi? Sa akin, wala. Kumbaga, kung ako may sariling lugar, kunyari malaking lupa ako, halos isang barangay, never kang makakatungtong. Kasi isa lang ang ilalagay ko. Yung pinakamalakas ang ilalagay ko doon. Pinakamalakas na may impluensya ang ilalagay ko doon. Ano impluensya ng mga gagong yan? Nako. Meron bang impluensya sa ibang bansa yan? Anong impluensya nila? Yung mga Aprikano na pinakain nila ng kamote. Yun ang impluensya nila doon. Kasi nga marami silang kamote. Ayun. Yun ang mga nakuha nila, mga nauto nila doon. Totoo, hindi. Kaya kung papipiliin ng gobyerno, the Rock of Jesus Christ ka ba o Iglesia ni Cristo? Napakabigat. Tumawa ka na ng tumawa. Sabi nga ng Diyos, nasa huli ang halakhak. Siya naman ang tatawa. Totoo o hindi ang sinasabi ko. Kasi mahirap pagka nanguuto tayo, tapos sasabihin mo, tsamba lang yan. Napakahirap naman ng bumoka tayo tapos sasabihin mo, hindi naman totoo. Diba? Kaya masarap yung may sagot yung mga tao na totoo ba o hindi yung sinasabi. Dati biniro ko nanay ko,
Sabihin mo kay Bongbong, kako, bibigyan ko siya ng mga pick-up lines para kung paano niya hahawakan yung bansa. Paano niya patatakbuhin yung bansa. Yun, basag na basag ako eh. Yun sabihin mo kay Bongbong, putang na. Lintik yung mga tao dun sa labas eh. Sino bang siraulo yun? Sabi ko naman eh, hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Sabihin nyo, nagbibiro ako eh. Kagabi lang nagsulat, ipaabot nyo to kay Bongbong. Kung anong gagawin niya, dapat niyang gawin. Ano kaya ang reaksyon ng mga tao sa mga sinulat ko? Ano kaya ang reaksyon ng mga tao? Ang dami naman nakakabasa dyan. Nag-uusapan nga tayo sa radyo eh. Pinag-uusapan tayo dyan sa TV. Narinig ko pa na pinalabas daw sa TV. Putang inang yan, wala man lang paalam sa akin, pinalalabas sa TV. Dapat may bayad yan eh. Kailangan makakuha tayo ng manager eh. Putang inang to, puro libre na lang itong mga gagong to eh. So, tinuruan ko paano niya patatakbuhin gamit ang impluwensyang ituturo ko, ibinigay ko sa bansang ito. Paano mo hahawakan ng bansa gamit ang impluwensya ng Diyos? Nakakatawa, di ba? Nakakatawa pag tanga ka. Pero mapapawaw ka na lang o magugulat ka na lang pag may utak ka. Di ba? Paano mo hahawakan ng bansa gamit ang impluwensyang to? Papipiliin natin ng gobyerno, iglesia ba o the Rock of Jesus Christ? Diba? Kung tatanungin ko ang tao, ano ang pinakamasarap na pamana sa inyo? Ang pamana ba ng mga kamoting iglesia? Yung pamanang bigas na 1 kilo? O pamanang sardinas, isdang tanga? Yung bagay sa inyo yun. Yun ang mga pamana sa inyo. Hanggang sa namatay kayo, kumain na lang kayo ng isdang tanga. Ano ang pinakamasarap na pamana sa bansa? Ano ang pinakamagandang pamana na pakikinabangan mo habang buhay? Kung papipiliin natin ang gobyerno, ano kaya ang pipiliin niya? Bato ba? O Iglesia ni Cristo na itinayo sa semento? Kasi kaya ako pinupuntiri ang iglesia dito, sila may hawak ng gobyerno. Kung papipiliin ng gobyerno, sa semento ba doon sa totoong bato? Totoo kaya yung sinabi ni Jan na anong pamana ang pinakamasarap na pakikinabangan ng buong tao, buong bansa, buong mamamayan ng Pilipino, ano ang pakikinabangan nila habang buhay? Diba? Siyempre, alangan namang ipamana ka ng mahina-hina lang yung ano ba tawag dito? Mga small time ka lang. Magpamana ka ng mga small time, putang na napakahina naman dyan. Diba? Ano ang pinakamasarap na pamana ni Jan sa bansa? Kaso hindi mo yun basta-basta makukuha. Kailangan mo yung magmadali habang nandito ka. Pag nahawakan na yun ng iba, wala ka na. Dahil may kasunduan ako sa kanila.
Ano, pinatumba ba ng the rock of Jesus Christ ang lahat ng relihiyon? Sinagasaan ba ng the rock of Jesus Christ lahat? Dinurog ba lahat ng relihiyon ni Janjan? Nawasak ba ni Janjan ang mga aral nila? Durug-durug ba sila sa bato? Ang lakas ng tama, di ba? Sarap yung talagang malakas, solid ang tama. Kung papipiliin ng gobyerno, paabot nyo dun. Sa senador, sa mga mayor, congressman, sa mga representative, mga advocates diyan sa mga abogado, siyempre yung mga abogado, yan ang pinakamatatalino, siyempre, abogado ka, magaling kang mga tuwiran. Yan ang matatalino dapat kasi mga abogado yan. 'Di ba? Tanungin nyo sila. Parating nyo. Para ito na yung sinasabing mandadaya na mga gago. O, tawag sa FM, tawag sa TV. O, huwag niyong pakinggan yan. Huwag niyong patulan yan. O, di ba? O, wala na. Wala ka na. Kasi nga, isdang tangang kinain mo, siyempre, ano pa bang makukuha mong sustansya doon? Hindi tanga. Di ba? Yung pamanang tanga, ng mga tanga. Yun ba yung gusto nyong... kaya nga sinabi ko, ito na yung iba nung unang panahon, iba ang panahon ngayon. Kasi nung unang panahon, matatalino tao. Ngayon, sa panahon ngayon, kung ikaw ang tanga, ikaw ang pinaka-the best. Totoo o hindi? Kasi ang may utak ngayon, pinapatay. Ang tanga ang iniiwan. Totoo o hindi? Totoo ba o hindi? Iba nung unang panahon. Iba ngayon. Nakuha nyo? Nagkabali-baligtad na. Noong unang panahon, magandang genre. Sa ngayong panahon, ibang genre. Baliktad, binaliktad lahat. Yun yung sinasabi ko sa inyo, kung masama ang humawak sa isang bansa, sigurado, lahat kayo, masama, mga siraulo na rin. Totoo ba hindi? Kaya nga sabi ko, kung papipiliin kaya yung gobyerno, ano kaya ang mapipili niya? Baka tatawa yung mga gobyerno. Tatawa yung gobyerno. Ano ba si The Rock? Ano ba yung The Rock na yan? Pag may pumili naman sa iglesia nung ni Cristo na nakatayo sa simento, aba, may tatawa rin sa inyo. Madami-dami din ang tatawa sa inyo. Di ba? Totoo ba yung sinabi ko? Hindi. Hindi naman ako papayag na yung the rock of Jesus lang na itinayo ni Janjan ang tatawan. Sisiguraduhin kong mas lamang pa ang tatawa sa inyo kapag pinili niyo mga iglesyang Nicolapo o iglesia ni Cristo. Iba ngayon, iba noon. Pagtanga ka, okay ka, good ka sa akin. Pero pag may utak ka, matalino ka, meron kang sinabi, aba,
Hindi tayo talo. Patay ka sa akin. Hindi. Talo ka sa akin. Talo-talo tayo. Ganun ang utak ngayon. Iba noon, iba ngayon. Binaliktad. Kung ano yung ginagawang mabuti noon, binaliktad ngayon. Ganon sila ng daya ng tao. Nagkakonekta ba yung sinabi ko? Kanina, tsamba lang. Pinatsachamba ko lang yung mga sasabihin ko eh. Ngayon naman, nagkadugtong-dugtong naman. Ay, putang ina. Malupit mag-droning si Jan ah. No. Papiliin natin gobyerno. Kagabi, nagsulat, sabi ko, ganito ang gagawin mo, bongbong. Ganyan. Paano mo ito example, paano mo hahawakan ng ang Mindanao? Paano mo mapapabuti ang relasyon mo sa Mindanao? Doon na papasok ang impluwensya. Kahit Muslim, susundin ka. Dahil yung sinasabi kong impluwensya, hindi iba sa Muslim. Matagal ko nang kadebate ang Muslim, pero iisa lang ang mga sumunod na totoong naniwala. Kahit tanungin nyo isa-isa mga Muslim. Kaya sabi ko, paano mo mapapatibay ang relasyon mo sa Mindanao? Paano mo mapapatibay na tunay na kaalyado mo ang mga taga Mindanao? Ang mga Muslim galit kay Duterte, sigurado. Baka katayin yun, ako po. Dami niyang pinapatay ng Muslim. Totoo. Tinuturuan lang kita ng mga pick-up. Bibigyan kita ng malupit-lupit. Sa kalaban mo, dami mo ng puta. Hindi maglalakas loob ng mga yan na lumaban sa'yo para kalabanin ka kung walang itinabing malaking pera mga yan. Diba? So anong gagawin mo ngayon? Paano mo patutumbahin lahat? Nakikiusap sila, naku po. Kaya nga yung mga pakiusapan, dapat may mga protocol. Meron dapat protocol ang pakiusapan, meron dapat pamantayan sa pakiusapan. Kumbaga hanggang dito lang tayo. Ibang level dito sa taas. Hanggang dito lang ang pakiusap natin. Pagka sumobra na ang pakiusap mo, doon ka na sa above level, hindi ka na pwede. May protocol tayong sinusunod. Dapat ganun. Pagka sinabing para sa bayan, pamana sa bayan, ikabubuti ng bayan, dapat naandun ka. Ibang usap yun. Totoo ba o hindi? Totoo ba yung sinasabi ko? Pabiliin natin ng gobyerno kung sino ang tatawa sa The Rock of Jesus Christ o Iglesia ni Cristo. Papiliin natin ang mga senador. Papiliin natin ang kapulisan, sundalo, lahat. Papiliin nyo. Diba? Masarap-sarap. Masarap yung may marinig kang tawa. Masarap pakinggan sa tenga. Yung may pagtatawanan ba? Yun ang gusto kong marinig. Masarap tawanan. Diba? Okay, puta, mukhang tsumamba na naman si Jan Nagkadugtong-dugtong. Kanina pa tsamba lang eh. Dumali na naman si Jan Okay. Pahapyaw-hapyaw lang tayo dito. Kung ano yung ibibigay natin. Kwento-kwento lang. Sa susunod na ulit at naku po, so kulang na yung MB ko. Susunod na ulit. Babay na ulit.